Talagang ginagawa nila yung lahat na pagdulog, nakakahanga yung mga ganun, doktor. Talagang kahanga-hanga sila, yung may takot sa Panginoon, na bago manggamot, nandadasal muna sila, no? Nananalangin muna, at hindi nananakot ng pasyente, di sinasabing, abay, pag di mo ginawa, mamamatay ka. Pagka gano'n ang aking kausap, di ko type, sabi ng tao, no? Hindi ko gusto. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat. At dito po sa dakong ito ay hindi kayo sasabihan na gagaling ka ngayon ora mismo. Subalit, sa pagtitiwala mo siguro, tulad ng labi ko, eto po, lalo masakit ngayon, sapagkat kung kailan natutuyo, sa una, nung parang mga mamaso pa, hindi masakit. Pero, ba't nakakaya? Nakakatawa, dahil ang Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang inisip ko po, yung sasabihin ninyo, hindi ako lalabas sa inyo na maglilingkod. Ang iniintindi ko, yung pag-aatas sa akin, na ako'y kailangan tumupad. Yung tumanggap ay salamat, yung hindi ay salamat. Tama po ba? Anong nangyari sa babae? Na dapat ang tinunguhan ng pinaninikluhod ay si Jairo. Naninukluhod si Jairo sapagkat yung anak niya ay agaw buhay. Subalit, sinong masigit na nakinabang agad? Ano po? Hindi ba hinawakan? Sa dulo lang ng damit, may naramdaman na itong Kristo na tinatawag ng tao. Bakit? Yung kapangyarihan na yon ang dumaloy upang makapagpagaling sa may pananalig na matapat. Pinakita rin po ang istorya. Naubos na ang kabuhayan, subalit lalo pang lumala ang sakit. Kung inyong pagninilayan, ang panahon noon at panahon ngayon ay pares lang ang nagaganap. May mga sakit na habang lumalagok ng gamot, lalong lumalala. Subalit may sakit naman na simple lang ang ginamot, isang tabletas lang, gumaling na pagdaka. Ano ang naiba? May naiba po ba sa kaganapan noon at kaganapan ngayon? Wala, sapagkat ang kaganapan noon, Diyos ang nagpapatupad, at ang kaganapan ngayon, Diyos pa rin ang nagpapaganap. Buhay po ba ang Diyos? Ang kaibahan lamang ay ang panahon ng mga tao. Ang mga bata ngayon ay kaiba sa mga bata noon. Sapagkat noon din, ang kasuotan ng mga bata noon, iba sa kasuotan ngayon. Ang ginagawa ng mga bata ngayon ay di ginawa ng mga bata noon. Tama po ba? O sino po ang mali? Ang mga bata po ba? Talagang iba na ang sibol, singaw eka. Ano? Iba na eka ang singaw ng mga bata ngayon. Ba't kaya singaw ang sinabi? Ano kaya ang singaw? Amoyin ko nga kung ano singaw mo. Ang tinatawag na singaw, yung amoy. Subalit yung sibol, iba na eka ang sibol ng mga panahon ngayon. Yun, tama yun. Tama po ba? Kung minsan sa salita lang ang tao makapagsalita lang, hindi pinagninilayan. Ano eka ang singaw yan? Ayun, singaw. Parang lumabas na ganun, lumabas sa balat mo kung ano yung singaw na yon. At yung ano eka yung singaw na yan, yung sumisingaw na yan, yung amoy baga. Pero yung iba eka singaw ng mga bata. Mga singaw pala, mga bata ngayon. Mga mahal, katotohanan, sadyang magaganap yan. Sapagkat noong unang panahon, 3 buwan na yata ang ipinanganak, nakapikit pa yung sanggol. Ngayon pagkasilang, nakadilat ang mata. Mga mahal, pag nilayan ninyo, sinong nagpapadilat ng mata ng tao? Ang tao ba? O ang ama? Pag sinabi mo ang tao ba, kagaling mo naman. Ipakilala mo nga kung sino yung taong nagpadilat ng mata ng kapwa-tao niya. Wala pa. Sa makatwid, ang nagpapadilat ng mata ng tao ay ama,
maaring padilatin din niyang pangunawa mo, buksan niya pangunawa mo kung kikilalanin mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, wag sabihin ng taong hindi ko naunawaan, sarado ang isip ko, hindi ko maunawaan ang sinasabi mo, sapagkat ayaw mo. Subalit kung gugustuhin mo, mauunawaan mo. Buhay ba ang Ama? Kapag ang tao ay mayroong gustong matutunan, pinagsusumikapan niyang matutunan ito, di baga? Subalit kaya lamang hindi niya matututunan kung ayaw niya. Kaya ang sino mang nagsusumakit na matuto, nagsusumikap siyang gumawa ng paraan para matutunan ang bagay na kanyang nasang matutunan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang taong isinilang na sanay ng kumain, sanay ng maligo, sanay ng magbihis. Lahat ay pinag-aralan, lahat ay itinuro. Bakit hindi magawa na mapag-aralan ang pagtupad sa kalooban ng Ama? Sapagkat ang tao nga ay isip damdamin na sanlibutan ang nangingibabaw. Kaya dito nasusukat ngayon ang katotohanan kung gaano mo kinikilala ang Diyos mo sa'yo'y sinasamba. Buhay ba ang Ama? At ano ang nararapat ginagawa ng tao? Nagsusumamo. Hindi nagpapakataas. Hindi nagpapakataas. Nagsusumamo. Nakikiusap. Nakikisuyo. Ang tao, nakikiusap nga na gumaling, subalit ang puso niya'y matigas pa rin. Mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan, nawa sa pagsusumamo ng bawat isa sa inyo, maramdaman ng Ama ang kababaang loob ng nagsusumamong anak niya. Makita ng Ama ang pagpapakababa ng nagsusumamong anak niya. Makita ng Ama ang anak niyang humihingi ng grasyang kagalingan ay nagpapakababa sa kanya. Nawa, matutunan ninyo kung papaano ang samay sumuko. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Alalaong baga, ang kataasan ay hindi magagawa ang pagpapakababa. Kaya't kailangang kataasan ay alisin ng mababa. Buhay ba ang Ama? At ang lahat ng taong nasa matarik at kataasan, pinakikita ng Ama, isang araw, yuyukod ka anak ko, sapagkat walang tao na hindi sa kanya'y mga ngayopapa. Lahat ng tao'y dapat sa kanya'y bumaba at magpakababang ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Anong pinainom doon sa nagdurugong babae? Mayroon po bang ininom? Ano po ang pinalagok doon sa nagagaw buhay? Mayroon po bang pinainom? Salita at gawa ng Amang dakila. Yan ang pawang katotohanan. Salita at gawang mahiwaga ng Amang dakila. Sa makatwid, ang kaganapan noon at kaganapan ngayon, maaring gawin din ng Ama ang hiwaga at himala, sapagkat siyang tunay na dakila. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Ama? May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Any question? No. How are you? Okay. How old are you? 50. Oh, you look younger. Ay. Buhay po ba ang Diyos? Dahil ang tao ay buhay, kailangan niya yung bumubuhay sa Kanya. Dahil ang tao ay may bumuhay, kailangan niyang sa tuwin ay madamang bumuhay sa Kanya. Dahil ang tao ay may nangangalaga, dapat makilala niya yung nangangalaga sa Kanya. Dahil ang tao ay pinakakain, dapat kilalanin niya yung araw-araw ay nagbibigay ng sa Kanya'y pagkain. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan,
pagharian kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Yan ang sa tuwin ay tandaan ng tao, sapagkat ngayong oras mo mang ito'y nadamang ama mo, mas naunahan mo pang maluwat na naganap na di nagpapakatotoo, mapalad kang tao. Sapagkat ang ama ay para sa lahat, hindi para sa iilan. Kaya't kung tuwirang kikilalanin ng kanyang kalooban, mapapadama sa kumikilala. Mga mahal ko, pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kanina pong mag-text sa akin ang aking mahal na kapatid na si Mami Beth. Katatapos ko lang dumulog na sabi ko sa Panginoon, salamat po Ama sa binahagi mong ito sa bibig ko. May panlasa pa rin ako, nakakakain ako, nakakatulog ako mahimbing, at walang guni-guni ako. Yun ang mahalaga. Paano po kaya, Panginoon, kung ito'y isang pagkakataong naganap sa buhay ko na hindi pa kita lubos na nadarama? Siguro ang dami kong hinagpis. Siguro ang dami kong tanong. Maraming salamat po sa iyo. At bigla pong naluha ang mata ko na dinudulog ko si Mother of the House. Yung pala yung oras na yon ay may nangyayari sa kanya. Nung gabi po pala, yung particular, yung kaninang maga, nung gabi po, doon ko po sinasabi yun. Mga bandang mag-aalas 9. Nung matapos po ako manalangin ng mag-aalas 5, past 5, text naman niya. Yung pala may nangyayari rin. Sabi ko, yung pangyayari na yun, di ko rin po maintindihan. Ba't ako'y dumudulog, tumutululuha ko habang dinudulog ko siya. At ang mukha naman po ni Mother, ni Mami Beth, para ko naman po nakikita. Ano ba ito? Sabi ko. Bang nangyayari sa tatlong bahagi? Anak, kayo ba kayo natitigatig? Sabi po. Ikaw ba'y nalulungkot? Nalulumbay baga? Hindi po. Yung sugat po ba sa balat ninyo siguro hindi masyadong apektado dahil. Pero pag dito, pag humanganga ka, masakit mahapdi. Nadidiri. Kung madirihin ka, talagang mandidiri ka, no? Pero sabi ko, Panginoon, salamat po sa iyo. At habang nililinisan ko kanina ng aksibal, tinatanggal yung sa bulak. Ba, kung kailan po ako magbibis ng papalabas sa inyo, tsaka pa dumugo. Ba, sabi ko, kagaling mo ako. Sige, dinikdik ko ng dinikdik ng aksibal. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Mari nga sabihin ng tao na wala kang pera. Talaga wala kang pera. Wala kang pampadoktor. Pero nagpupuri po ako sa Panginoon. Sa mga natural na tinuro niya, pinakikita niya rin ang hiwaga niya. Sa malalim na pananalig at pananampalataya, pinatutupad niya rin naman ang mga gawa niya. Kaya, patuloy pong naipaglalaban ang gawaing ito at patuloy na napapakita kung paano kumilos ang Diyos. Sapagkat kung hindi po, ay naku, bakit nga po ba magpapakaloka ka, magpapakatanga ka, hindi ka naman luka-lukat tanga. Subalit sa kapwa mo'y luka-luka ka na, tanga ka pa. Buhay ba ang Ama? Ano nga ba? O, tingnan mo.
Kahit di niya naintindihan nakangiti siya sapagkat may naunawahan siya, no? Tama po ba? Oh, you smile at me. Oh, why are you laughing? Okay, smile. Smile. Good. Mag. yung tanghali naman, tanghali. No, Angel. Tanghali. Puro Guten Morgen. Okay. Good evening. Guten Abend. Sige po. Ayaw niya akong Tagalogin. Kakapampangan, anda ka. Bure mo, kapampangan. Alin mo, bure. Sige, kapampangan po. Bure mo, kasabyanda kang kapampangan. Alin mo, balo. Alin mo rin balo. Paresta na mo. Buhay po ba ang Diyos? Naku po, alam niyo po, pag ang inintindi mo'y tao, mahihibang ka. Pag ang inintindi mo'y Diyos, maliligayahan ka. Totoo po yan. Sapagkat pag inisip mo, halimbawa, nagkapasyente ka ng German. Ba, paano kung kakausapin yun? Nagkapasyente ka ng Hapon. Na ba? Paano kung kakausapin yun? Nagkapasyente ka ng Meksikano. Paano kung kakausapin yun? Aba, ba't ko naman kayo didibdibin? Aba, ididibdibin ko yung aking paglilingkod, ano? Eh di bahala kayo kung di kayo makaintindi. Eh di kung di kayo nakakaintindi, eh di ako rin hindi ninyo maintindihan pag sinabi kong Nekeni. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? O, sinong lugi? Mabuti ka pa siguro, English lang ang alam mo. Ako ay Kapampangan, nating kumbalong metong Hapon. Guten Morgen, rin ko rin German Hapon, arigato. Tsaka, Chinese yan. Buhay pa ba ang Diyos? Mahal na Hindi po, nagpapatawa lang. Serious na tayo. Sa pananampalataya tayo, hindi sa pagpapatawa. Buhay ba ang Ama? Bakit po binabahagi yan sa inyo? Kapag bilang tao ka, wala kayo niintindi, bilang tao, takot na takot ka. Halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho, ano? Diyos ko, sino po kayang mag-interview sa akin? Sino kayang mag-interview? Nako, hindi ka na makali. Talagang nagne-nervous ka na. Dahil sa nervous mo, kumakapak na baba mo, nawawala na sa memorya mo kung ano yung pinag-aralan mo. Nung in-interview ka na, oras na ng interview mo, sabi mo na lang, ganyan ka na lang ng ganyan. Tinanong ka na, wala ka nang may sagot. Anong nangyari sa nervous mo? Mahal, sa paglilingkod, hindi pinag-uusapan kung matalino ka. Hindi pinag-uusapan kung anong pinag-aralan mo. Hindi pinag-uusapan kung anong alam mong salita. Kung ano ang binibigay ng Amang Dakila, siyang bigkasin ng iyong dila. Buhay bang Ama? Ngayon, kung ayaw mo at gusto mo, parehas lang na susundin ko'y ang may atas. Tama po ba? Kung hindi mo susundin ang inaatas sa akin, ay wala rin akong magagawa sa'yo. Kung susunod ka sa nag-atas sa akin, may magagawa siya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, patnubayan, kayong ganap. Sa totoo lang, yung ginamot sa Japan tiningnan lang Iabot mo nga yung kamay mo. Iyong isa. Ginanyan lang Ayun, nagte-text. Magaling na. Bakit ikaw lang ganyan. Malala ang sakit noon. Nalaso ng dugo at namamanhid na ito. Pero salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Nawa. Kaya doon ko napatutuhanan, mga mahal. Kahit na Buddha pa ang sinasamba ng tao, kahit dragon pa sinasamba ng tao, kung ang Diyos ay nadarama nila,
at totoo silang kumikilala. Nay, nay ko po, sabi ng Tagalog. Subalit sila'y walang sinasabing nay ko po, Jesus ko, kundi kung papaano sa puso nila naramdaman ang Espiritu ng Diyos, may naganap ding mabuti sa kanila. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, gawin nyo ang tama't tumpak. Napakaraming nakakaharap na tao. Merong ang daming tanong, ang daming sinagot sa kanya. Isa man sa sinagot, wala ring natutunan. Merong hindi man nagtanong, subalit marami naman siyang natanggap. Iba't iba. Katulad ninyo ngayon, marami kayong iniisip. May katang isip, may pumapasok sa mga isip ninyo. Ano ba kayong nagsasabi na nga po kung tsindayan ano nakakagamot siya ganun lang pala ginagawa. Paano yung mga tao na rin, dumadami paano? Basta ang mahalaga, hindi kayo niloloko. Kung gusto nyong manloko, kami hindi manloloko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ano ang mapapala mo? Binalik mo na ba yan sa doktor niya? Sana binalik mo para nakita niya yung ginawa niya. No? Yung dumi ba? Kamusta yung dumi? Yung pagdumi. Ay, alam niyo po, hindi madali ang maggamot kung ako lang gagamot sa inyo, sasabihin ko lahat, magic, magaling ka na, uwi ka na. Alam niyo po, yun ang hindi niyo nararamdaman. Mahirap sa kalooban kung didibdibin iyan, kung pakakaisipin kayo, baka hindi naman gamot bukas. Bakit? Sapagkat ang sino mang sa inyo'y nahihirapan, mahirap po kung pagmasdan. At ang sino man sa inyo'y natutuwa, may galak sa kalooban. Subalit walang magagawa kung ang nagpapagamot ay walang pakikipagtotohanan, hindi magtitibay. Buhay po ba ang Ama? Hindi naman po doktor yung pinupuntahan nyo. Pag niresetahan tapos na. Pag sinabihan tapos na. Hindi po. Wala na kayo rito. May kaugnayan pa rin doon. Kaya kung tatanggapin nyo at nakakatanggap nga kayo, nakakadama nga kayo, wala na kayo dito, nakikinabang pa rin kayo. Subalit alam nyo baga iyon? Naunawaan nyo baga iyon? Tinatanggap nyo baga iyon? Wala kayong alam at di nyo nababatid sapagkat di nyo inalam at wala kayong pakialam. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Sapagkat kung gayon nga at katulad ninyong tao na damdamin at pag-iisip ang ginagamit sa inyo, wala nang gagamiting makikipagtotoo. Sapagkat pawang tinuturan ko, ang ibigin mo ang kapwa mo ng totoo sa puso mo, pag-ibig na totoo mula sa maito. Kaya't kung papaano mo iniibig ang kapwa mo, may pagmamalasakit kang mararamdaman. At kapag nadama mo ito, totoong mahal mo ang Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May sakit pa po ba kayo? O ikaw, anong pangalan mo? Ha? Kailangan namnamin mo yung ano dito, ha? Ha? Naintindihan mo naman
Alam mo, lahat ng sinasabi dapat dito pumapasok yun at ninanamnam dito para makinabang ka. Wala tayong magagawa, sabi nga ng tao, subalit ang ama may magagawa. Tama ba? Ha? Mabuti pa yung anak mo, nagmamalasakit, mapalad ka nga. Ay, yung iba, pinababayaan ng mga magulang, ang anak, ano? Pinababayaan ng anak. Kaya, may tatanong po ako sa inyo. Masarap po ba yung maraming pera? Po. Masarap po yung maraming pera? Masarap din. Masarap din po yung lahat ng anak ay natapos. Masarap po. Paano po kung walang pera, hindi po masarap? Paano po kung hindi nakatapos yung mga anak? Hindi masarap. Congratulations. Magaling ka sumagot. Totoo yan. Hindi lang ang perang masarap. At di lang yung mga nag-aral na anak ang masarap. Kahit di nag-aral ang mga anak, kahit wala kang pera, kung nararamdaman mo ang Diyos, masarap ang buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi sa sarap ng buhay ay pera dahilan. At mga anak na pinagtapusan, ang diploma ba'y ngangat-ngatin niya? Nakadisplay nga yan. May liligtas ka ba niyan? Subalit, kung sa puso ninyo, naruroon ang sa inyo'y bumuhay at nagbuhay, masarap ang buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sadyang buhay ang Ama. Kung masarap ang buhay, masarap ang pakiramdam. Ba't siya walang anak? Masarap ang buhay. Masarap po ba'y walang anak? Masarap po ba maraming anak? Nakatala sa banal na aklat. Mabuti pang wala kang anak kung sutil lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ang nagpapaligaya sa isang pamilya ay ang paggagalangan at pagmamahala ng bawat isa. Tama po ba? Hindi ang pera, hindi ang ginto, kundi ang paggagalangan at pagmamahalan. Tama po ba? Kay sarap nga ng inyong kinakain kung bangayan. Kay rami nyo nga sasakyan at mga salapi kung bangayan. Anong sinarap niyan? Subalit, kung wala man kayong lahat niyan, may galangan at pagmamahalan, masarap ang buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan kung pagninilayan lamang. Kaya bakit ang tao'y nagpapagal ang kaisipan sa kakaisip ng kayamanan? Ang isipin nyo'y magimpok kayo ng kayamanang hindi kakainin ng tanga at di mabubulok na kayo'y lilisan, patay na katawan, iniisip pa ng mga iniwan kung paano pahahalagahan. Paano kung di mo na ipundar sa mga anak mo ay ang mabuti at di mo na ipundasyon ay ang maganda. Sayang ang inimbak mo. Mahal ko. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung may pera lang ako, anak, padadala kita sa espesyalista. Kung may tutulong pa, may magagawa pang paraan ng Ama. May pamamaraan po. Kaya lang, yung pamamaraang dapat ibigay sa iyo, hindi pwedeng gawin ngayon. Kaya kailangan instant talaga. Pero walang imposible, no?
Bakit yung noon, ang lalaki ng bukol dito? Ano? Bakit nangawala? Ay palibhasa, ay malakas ang resistensya ng bata na yun. Sabi ko nga po, sila, sabi ko, Berhel, sabihin mo nga doon huwag nang nagbabike. Sabihin mo nga, huwag nang lumulusong sa bukid. Abay, nagtatanim pa. Pero ba't buhay pa hanggang ngayon? Ba't nawawala ang bukol? Kaya lang, magkaiba naman yun, anak. At ito, magkaiba ang naging sitwasyon. Kaya, ano ang magaganap naman sa magkaibang sitwasyon? Ang pananampalataya pa rin. Tama ba, anak? Tingnan mo ito. Nung unang pa kemo yan, ni isang bukol, wala siya. Tama ba? Mga kapatid, kaya nasa Diyos Ama ang pag-asa. Tama po ba? Hindi po, dapat wag kayong magkaroon ng masamang pag-iisip, Halika nga na. Lahat kailangan, doktor, hospital, kailangan. Subalit, ang pinapaliwanag po dito at inuulat dito, ang tunay na gumagawa ng pagpapahaba ng buhay, ang nagbibigay ng mahabang buhay at kagalingan ay Diyos. Tama po ba? Kaya ano man ang ginagawa ng manggagamot ninyo, kung saan kayo nagtitiwala, kung saan kayo naniniwala, isabay nyo ang malalim na pagtitiwala sa Diyos na dakila. Buhay po ba ang Diyos? Ito isang halimbawa, itong batang ito. Siya po kunching walang alam at hindi siya kilala at di siya nakikita kung anong ginawa sa kanya. Subalit, nung una na ito ay ipagamot at gamitan ng chemotherapy, ni walang nakaulbok dyan. Isa man, patag at medyo maganda pa katawan. Hindi ganito, di ba ga? Sa makatwid, anong ibig kong ituran sa inyo mga mahal ko? Nawa, matutunan ninyo ang totoong pananampalataya. Sulungan na. Kaya, wala sa mga medication, kundi instrument lang yan. At gawin nyong tunay na manggagamot nyo ang bumuhay sa inyo. Sumayinyong kapayapaan at mapalad kayo at magpasalamat kung sa ginamot sa inyo'y nakinabang kayo at walang napinsala sa inyo. Dakilain nyo ang amang bumuhay sa inyo. Alalahanin nyo yung binigay niyang instrumento sa inyo at pasalamatan nyo ang manggagamot ninyo. Subalit sa dakong ito, hindi ko sinabi sa inyong si Constancia ay parangalan nyo, kundi kilalanin nyo kung sinong nagtuturo ng mabuti sa inyo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? No, si Cecilia, nakahulagpos na rin. Ako po pag tinitingnan ko yung labi ko, yung mukha ko sa salamin, ay, gusto mo naman ka ako? Sabi ko kay Taning. Gusto mo naman, papangitin mo ako? Talaga palang wala kang habag, walang hiya ka talaga, Sabi ko, kahit ano naman gusto mong pumangit sa akin, pinagaganda ko ng ama ko. Sabi ko, sabi, aba, binuksan ko po yung pinto, inipit yung pa ako. Aba talaga ako, napakabait mo, Napakabait mo. Kala ko naman kako, susukan din kita. Hindi. Wala na kako. Lalabas na ako. Buhay ba ang ama? Mga mahal! Mga minamahal! Alam niyo po, sabi ko, Ama, ikaw ang Diyos ko. Tandaan ko ako ang mga sinasabi mo, tinatandaan ko lahat ito.
Kaya lang ka ako, Ama. Alisin mo na yung kalaban mo. Gusto yata gupuin kaming lahat dito. Kaya yung mahihina, yung matitibay, yung matapang, buhay bang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila. Ay napapano kakaya yun? Pare kang nababaliw na. Alam niyo po, hindi baling pananaw ng kapwa mo'y baliw ka. Kung sa pananaw naman ng Ama'y matino ka. Hindi baling kung ano ang iparatang sa'yo. Kung ang Ama namang nagpaparatang sa lahat ng tao na totoong ginawa, ay siya yung nagpapakatotoo sa'yo. Buhay bang Ama? Sapagkat dito sa lupa, tandaan po ninyong lahat at ito'y totoong nagaganap. Gawin mo ng lahat ang tama at tumpak. Ibuhos mo ng lakas mo sa iyong kapwa. Ibigay mo na lahat ng iyong magagawa. Isang beses ka nagkamali sa Kanya, wala lahat yan. Subalit ang Ama, napakarami mong kasalanan. Minsan ka lang lumapit at magbalik loob, wala lahat ang kasalanan. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sinong masarap pakitunguhan? Sino pa? Ang Diyos. Paano mo naman mapapakitunguhan kung di ka marunong makitungo sa kapwa mo? Nasa bababa siya para sabihin mo, Diyos ko, kabait mo naman. Masasabi mo ba yun sa Kanya? At masasabi mo bang, Diyos ko, napakabuti mo naman. Diyos ko, eto kumain ka. Diyos ko, eto damit o sa'yo na. May bibigay mo ba ito sa Kanya? Anong dapat gawin ninyo? Magandang umaga po. Kapag pinaglingkuran mo at minahal ang kapwa mo, pinaglingkuran mo ng Diyos mong hindi nakikita. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Taga saan po kayo? Cavite? Saan po sa Cavite? Kasama niyo po sila. Opo. Salamat po. Kaya ako po tinanong, binahagi sa akin ng Espiritu, mga kasama mo daw ito. Hanggang doon, no? Tama po ba? Salamat po. Opo, alam ko rin po, binukod nyo yan. Tumatawa siya eh.
Maraming salamat po sa pagsama nyo. Kailan po kayo babalik ng Amerika? Matagal-tagal pala kayo dito. Ay, salamat po. Naway, makinabang po kayo. Ano po? Huwag nyo muna pong titingnan ito. Sumingaw po pagkatapos ng lagnat. Ay, talagang tama po. Tama po yun. Lahat po, nawa lahat. Opo, hindi po kayang. Hindi. Kahit sino pong humukay, kahit sino kumuha, kahit sino pang magnakaw, hindi kayang kunin yan. Ano po? At walang katapusan. Kaya ito ang pinakamasarap na buhay. Ito ang maligaya. Ano po? Nawa, mga lingkod, isang mabuting halimbawa ang sinier niya, no? O, Danilo, enjoy ka ba, anak? Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, kanya-kanyang kapalaran ng tao, kanya-kanyang nakakamtan. Ano po? Kayo pong mga pinagpala ng Panginoon sa biyaya ng pangsanlibutan, ay patuloy niyo po siyang pasalamatan sapagkat hindi lahat ng tao parang gulong lang ang buhay, palit-palit, ano? Mayroong sinilang na mahirap nang kailan tumanda tsaka gumaganda buhay. Mayroon namang mag-asawang hirap na hirap ang buhay nang yung mga anak nila ay binigyang pagpapala, nakalasap din sila ng ginhawa. Mayroon namang magandang buhay, subalit kung kailan tumanda, saka sila naghikahos. Buhay ba ang Ama? Marami ang kaganapan sa buhay ng tao. Subalit ang pinakamasarap ng maganap sa buhay ng tao, habang nagluluwat, bumubuti ang pakiramdam mo, nakikilala mo ang Diyos mo na tinatawagan at sinasamba at siyang umaaliw, nagpapaligaya sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kaya nawa sa inyong lahat, matutunan nyo ang marapat, matanggap nyo ang dapat, mamuhay kayo ng ganap ayon sa kalooban ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pagpalain po kayo. Buhay bang Ama? Sa inyo pong lahat, pagpaumanhin nyo, lalo na ikaw, anak. Kaya pag ako'y lumilis ako sa iyo dahil ayaw kong ma-expose ka sa mga may lagnat, sa mga bawal. Weak na weak ang iyong immune system bodies. Weak na weak, kaya hindi kayang durugin yung hirap, ano? Sa kalooban po ng Ama. Ay, tuloy ko po yung kwento ko, yung sa kapatid na anina po, yung alas 5 napunta sa alas 9, no? Parang ang gulo. Kaya ko yung ayaw ko pong nagkukwento, naiiba kwento ko eh. Ito po, ibalik natin. Kagabi po, alas 9 yun. Sabi ko, ba't ganito nararamdaman ko? Gusto kong i-text yung kapatid ko, pero sabi ko, wag na. Tumulog na lang po ako. Papasalamat ako sa nakamta na ito. Yung po pala, nangyayari doon sa aming mother of the house. Pero salamat po sa Panginoon. Nasabi nga niya, talaga sinuko ko na po kaapo Talaga pong binigay ko. Sinabi ko,
Tumingala daw. Nung pinilit daw niyang gumising na ganyan, nakita daw niya ako, umiiyak ako. Wala naman po ako doon. Totoo po yan. Yung oras na yun ay dinudulog ko siya. Ba't naiiyak ako na hindi ko mawari? Yun po, hanggang sa si kapatid na Marie nga, inano daw. Ang tingin niya na kay kapatid na Marie, may kasama siya sa likod. Sa katabi niya, si Divine po Eka, gumaganyan siya sa akin. Tapos talagang nawalahan na po siya ng ulirat, nawalang purihin ng Ama. Salamat po sa Ama. Pinakita niya lamang yung kung mabubuhay, bubuhayin pa ng talagang hindi po kami nawalan ng pag-asa po. Talagang hindi po kami hinang kalooban. Ginawa po namin ang nararapat. Purihin po ang Ama. Buhay na po siya. Buhay nga po ba ang Diyos? At nang kanina naman alas 5, yun nga po, dumudulog ako para ko nakikita naman po si Mami Beth. Tapos may pumasok na text. Sabi ko, aba, 3. Ako, pagkatapos ng lagnat, sabi ko, ito, pinasingaw ito. Tapos sa loob sa gilagid, aba. At si Mother, sa balakang, ayaw palakarin. Aba, siya naman kako sa lalamunan na ayaw pagsalitain. Aba, sabi ko, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na aming pinagsisigawan. Ikaw ang Diyos na aming kinilala at tinanggap sa buhay. Ikaw ang magliligtas sa amin at magbibigay ng kapasyahan sa aming kagalingan. Nangusap siya. Purihin ang Ama. Kaya ito po, sa patnubay ng Ama, nakaawit na rin sa inyo, sumigaw. Bakit po? Nung Lunes, walang boses. Kaunti pa lang, kahapon ba yon? Aba, nagkaroon na. Nung Sabado po pala. Sabado, tapos Linggo. Talaga pong, alam nyo po, aral lang Kaya nga sabi ni Mother, nangingi po akong tawad kasi huwag po nating abusuhin ang ating mga katawan. Opo, at binibigyan tayo ng lakas. Binibigyan po tayo ng kalakasan, ng kalusugan. Kaya lang huwag nating abusuhin. Kapag kakaya natin, sige ng sige. Kaya po mayroong gabi para magpahinga. Kaya huwag naman po rin nyo akong abalahin pagtulog. Buhay po ba ang Diyos? Kaya binigyan po tayo ng oras ng pagtatrabaho. Kaya naman po pagka halimbawa, kayo'y may oras dito pumunta, alamin naman po ninyo yung oras. Sapagkat kami rin po'y may katawan na dapat magpahinga. Hindi naman po mula Lunes hanggang Sabado naglilingkod na, pagdating ng Linggo ay maglilingkod pa rin. Hindi naman po kami nagrereklamo. Kaya lamang po yung oras ay inirereklamo ko na. Bakit po? Sumosobra na. Hay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung napatapat ka sa reklamo ko, pasensya na. Hinihingi ko ng pasensya. Pero hindi naman ikaw si pasensya, kaya hindi ka pa pasensya. Ang mahalaga po ay magkaunawaan ang bawat isa. Tama po ba? Hindi po ba kapag mahal mo yung kapwa mo, isipin mo yung kapakanan niya. Kung nagmamalasakit ka sa kapwa mo, iniisip mo yung kapakanan niya. Kung minamahal mo at minamalasakitan mo ang kapwa mo, iniisip mo ang para sa kanya, hindi lang ang para sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya, sugod sa ligubang po kasi, sugod sa ligubang. Sinabi sa kanya, Mother, apo, kaya ko naman. Mother. Kaya ako po, pagka sinishare ng mga alagad ko, si Apo Eka, maselan, malinis, nanliliit po ako kasi hindi ko na po nagagawa yun. Kapag ginawa ko pa po yun, halimbawa may oras ako doon, ganitong oras, ayoko na pong baybayin sa inyo, para naman ako nagmamagaling sa inyo. Tanging Ama lang ang nakakaalam kung anong oras ako na ginagamit sa ganon, na ginagamit sa ganito, na ginagamit sa ganito. Ang mahalaga, siyang nakakakita, siyang nakaririnig ng ginagawa ko at sinasabi ko. Buhay po ba ang Ama?
Kaya tayo pong lahat ay anak ng Diyos, kaya tayong lahat ay magmahalan, mag-unawaan. Ewan ko po sa inyo, kung kokontra kayo doon, hindi ka anak ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala po, dahil may malasakit po kayo, no? Di, wala na po talagang pipila ngayon sa akin. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sabi ng Panginoon, bigayan. Sabi niya, ang wag nyo lang pagbibigyan yung kalaban. Ano? Bigayan. Subalit, wag nyong pagbibigyan yung kalaban ng Ama. Ang lagi nyong pagbigyan, siya. Kaya lamang po nakakapaghinanakit, sabi nga, kung maghihinanakit ang Ama, bakit po, tanong ng tao, lagi mong pinagbibigyan yung kalaban ko, ako ayaw mo ng pagbigyan. Buhay po bang Diyos? Sino po ba kakalaban mo? Aba, hindi mo pa alam hanggang ngayon? Kaya pala ganyan ang ugali mo, hindi mo kalam. Kalamkam. Mga minamahal, dapat alamin po. Kung alam mo hindi na tama at nakalihis sa iyong ginagawa ang kalooban ng Ama, hindi sa Kanya yan. Kung alam mong sa Kanya ang iyong ginagawa, mararamdaman mo masaya ka, maligaya ka. Tama po ba? Tatandaan po ninyo, ang mabuting ginagawa nakakapagpasiya ng kalooban, nakakapagpagalak ng damdamin. Subalit kapag nahihirapan ka sa ginagawa mo, marami kang ginugulo at nagugulo ka, aba, hindi sa Diyos yan. Kaya manahimik ka na at magnilay ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kung may ginagawa kayo, maski kaninong kapwa nyo, maski kanino sa sarili mo, at anuman ang ginagawa mo sa tahanan, etc., kung di ka masaya, tumigil ka. Sapagkat ibig sabihin, persado lamang ang katawan mo, iniisip mo at ginagawa mo, hindi bukal sa puso mo. Subalit kung bukal sa puso mo, kahit nahirapan ka, humiga ka lang sandali, masaya ka na. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pahinga ay sa Ama, ang ligaya ay sa Kanya, ang mabuti ay siya. Gawin mo marapat na halimbawa siyang magulang mo. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng pangunawa na mula sa Espiritu Santo. Magkaroong ganap na pag-iibigan tulad ng nasa ng Kristo at Ama sa buhay nyo. Ang lahat ng pagpapala, ano man ang kinamtan nyo, magamit sa mabuti ito upang sa gayon, habang nabubuhay kayo, kinasisi at kinagagalak ng puso nyo, hindi pinaghihirap ng kalooban nyo. Pagpalain kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na, mga minamahal, tayo ay maghiwalay muna. May bukas pang gagawin tayo, kaya tayo'y muling magkita-kita. Mga minamahal, kayo ay magnilay, magbulay, magtanto sa gawa ng Ama, upang kayo'y ganap, maging maligaya. Buhay ba ang Diyos?